Dear Mama Colleen, hellowy. Ako po si Ina. Lumaki sa pamilyang buo at nangangarap din na balang araw kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, sisiguraduhin kong buo rin ito. Pero sadya atang mapaglaro ang tadhana dahil sa pag-aasam ko na makahanap ng lalaking magpapahalaga sa akin. Parang tila lagi na lang akong nabibigo. Dahil ilan na sa lalaking in-entertain ko, parang ang habol lang sa akin ay ang katawan ko. Kapag nararamdaman ko ng yun lang ang kanilang gusto, hindi na agad ako nagpaparamdam sa kanila. At kabilin-bilinan ng nanay ko na huwag kong isusuko ang aking bataan. Lalo na sa lalaking hindi ko pa lubos nakilala. 7 months ago, nakilala ko ang lalaking nagparamdam sa akin ng pagmamahal na deserve ko. Siya si Emerson. We started as chatmate hanggang sa niligawan niya na ako. Magkalapit barangay lang pala kami ni Emerson. Sa araw-araw na pagchat-chat niya sa akin, aminin kong nahuhulog na ako sa kanya. At ramdam ko na mabuting tao siya. At hindi rin naman siya nahihiyang iparamdam sa akin ang tunay niyang nararamdaman. Until one day, nalaman ko mula sa isang kaibigan na sabi, iwasan ko raw si Emerson. Hindi naman niya sinabi kung ano ang dahilan. Hindi naman daw sa pangingialam. Pero ayaw lang daw niya ako na masaktan. Nung una, puzzled ako kung bakit. Ayaw niyang sabihin yung rason dahil it's for me to find out na lang daw. Hanggang sa nalaman ko na ang lalaking kausap ko palagi na nagpahayag ng damdamin sa akin ay may asawa na pala at mga anak. Kinumpronta ko si Emerson kung totoo na may asawa at anak na siya at hindi niya tinanggi. Inamin niya na po ang lahat sa akin. Ang masakit lang, Mama Colleen, bakit ngayon ko lang nalaman kung kailan mahal ko na siya? Pero sabi niya, kung okay lang ba raw na ituloy niya ang panliligaw, dahil nagkakalabuan na ran naman daw silang mag-asawa. Hindi kami pwede, Mama Colleen. Alam kong maling-mali ang ma-inlove sa taong may asawa na. At malinaw sa akin na huwag ipagpatuloy ang pakikipag-chat sa kanya. Dahil alam ko na may misis na masasaktan sa kabilang dako ng mundo. Aminin ko, nahihirapan akong labanan yung puso kong ito dahil talagang isinisigaw siya ng puso ko. Pero kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong gawin ng tama dahil naniniwala pa rin naman ako sa karma. 7 buwan na kaming magka-chat and maybe it's really time para tuldukan na kung ano man ang meron sa aming dalawa. Sana ma-realize ni Emerson yung kanyang ginagawa sa kanyang misis. Ayokong maging parte ng pagkakasira ng kanilang pamilya. Mama Colleen, nahihirapan man ako, pero tutuldukan ko na lamang muna anuman ang meron sa amin ni Emerson. Muli, ito po ang aking kwento. Ako si Ina. This is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.
Una, I want to commend you. Congratulations, Ina. Dahil tama yung ginawa mo. Tama na pinili mo yung tamang daan at hindi yung daan na pwede ka nga namang madapa. Oh no! Yung daan na pwede kang mabagok. Yung daan na pwede kang mas masaktan. Oh no! Maigi na rin na ngayon ka na bumitaw. At least yung sakit, isang beses lang. 'Di ba? Yung sakit, isang bagsakan lang. Kasi kapag the moment na itinuloy mo yung pakikipagrelasyon kay Emerson, bukod sa may masasaktan kang inosenteng misis na nagsasakripisyo sa ibang bansa, marami ka pang maririnig na masasakit na salita, judgment sa ibang tao, lalo na yung mga taong nakakaalam kung paano naging kayo. Kumbaga, hindi matatapos yung problema, hindi hihinto yung problema kapag naging kayo. So, congratulations. Ka-winner, kapag po tayo napasok po sa ganitong klaseng sitwasyon, kahit tama pa yung nararamdaman mo sa isang tao, pero alam mo na mali ang ituloy ang pakikipagrelasyon dito, tuldukan mo na kaagad. Para mas ma-avoid mo yung magkasala o maging rason ng pagkakabuwag ng isang pamilya. Rason man niya nagkakalabuan naman na sila ng kanyang misis. Hindi mo rin ba naisip na isa ka sa dahilan kung bakit nagkakalabuan pa sila lalo? Kumbaga kung wala ka siguro sa picture, baka pwedeng maayos pa nila kung ano man yung problema o gusot na meron sa kanilang relasyon. Pero dahil nandyan ka na, nagkakaroon tuloy siya ng option. Nagkakaroon ng scapegoat. Ng scapegoat si Mister at ikaw yung kanyang goat. At ikaw na ang nagsabi sa sulat mo na gusto mo ng buong pamilya. And I'm sure, yun din ang nais ng misis ni Emerson. Again, don't be the reason para tuluyan sila magkahiwalay o magkawatak na pamilya. Do not be the accessory to the crime, ika nga. Kasi halimbawa man na magtagumpay ka, na maagaw mo siya, habang buhay nandyan sa puso mo yung takot na balang araw, maagaw rin siya ng iba sa'yo. Na kung anong ginawa mo sa kanyang misis, baka pwedeng gawin din sa'yo. Diba? And number 2, hindi ka rin patutulugin ng iyong konsensya. Dahil alam mo na may nasagasaan ka at nasira kang pamilya. Alam naman natin ang tama at mali Tama, magmahal ka, sige. Pero mali na mahalin mo ang pag-aari na ng iba. Huwag na tayong dumampot again ng bato na magpapasakit lang lalo ng ulo natin. Kasi promise, kapag ka mas pinili mong gawin yung tama, mas makukuha mo yung kapayapaan sa puso mo. Yung peace of mind na hinahanap mo. Let go. Maybe you had the right love, pero hindi ito ang tamang panahon para sa inyo. Ka-winner, yan po ang kwento ni Ina dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart. Ano ang masasabi mo? Ano ang mema mo sa aking pagbabalik? Sausaw mo naman ang aking babasahin. Welcome dito sa programang May Puso, ang programa para sa iyo. Heart to Heart with Mama Colleen.